Grabe na talaga yung ating mga politiko ngayon. Pagkakatiwalaan pa ba natin sila? Sila ba ay dapat manatili pa sa kanilang kasalukuyang mga pwesto? Hindi ko po nila lahat. Kaya po ganyan ang aking tanong kasi nasilip na po, nakita na ni Senator Ping Lacson ang insertion, tinatayang 100 billion dito sa kasalukuyang budget 2025 na ginawa ito nung nakaraang kongreso ng nakaraang taon. Alam nyo, si Ping Lacson ay kauupo lang dito sa 20 Congress, although matagal na senador ito. Para sa inyong kalaman, matagal na pong linalabanan ni Ping Lacson ang korupsyon. Lagi siyang tumututol sa mga kaduda-dudang budget doon sa ibang mga nakaraang taon at kahit pa nung nakaraang gobyerno. Pero dahil numbers game ang paggawa ng batas, majority ng mga senador ang nagde-decide at nag-iisa si Ping Lacson na lumalaban kaya lagi siyang natatalo. Pero after magawa ang batas at ngayon ay budget na, dyan po nakikita talaga ang insertion o isiningit. At ang insertion po ay hindi lang ho sa Senado. Ito'y nangyayari din sa Kongreso. Kaya nga paulit-ulitin tayo nagtatanong, atin pa bang pagtitiwalaan itong ating Kongreso at Senado ngayon? Kung hindi man lahat sila may kinalaman, sirang-sira na po ang kanilang kredibilidad o ang ating institusyon, Philippine Congress. Kasi po, ang insertion, intentional, planado, ginawa na ilagay nila para sa kanilang interes. Dahil hindi ka naman maglalagay ng ganyang kalaking pera kung wala kang personal interest. Ano yung personal interest? Para gumawa ka, magpagawa ka ng mga project kung saan-saan lugar sa buong Pilipinas na ikaw yung proponent. Ang nag-insert o nagsingit ng pera, yan po ang proponent ng project. At ano ba ang proponent? Base sa expose na ginawa ng mga district engineer tulad ni Hernandez, Alcantara at Undersecretary Bernardo. Yung mga proponent, yan ang humihingi ng 25 to 30% ayon sa mga kontrakto. E di malinaw na korupsyon, kaya intentional, planado ang paglalagay ng budget para sa kailang interes. Kasi pag 20 o 30% ang kinuha ng proponent, napakalaking pera nun. Magkano ang 30% ng 100 billion? Di ba? Ang 1 billion, 30%, 300 million. Eh, 100 billion ito. Di 30 billion? Wow! 30 billion ang para sa proponent, para sa insertion o nagsingit ng budget. Ay ilang taon na lang ginagawa ito. Again, ulitin ko, hindi ko nila lahat. Sabi naman ni Ping Lacson, hindi naman lahat ng senador isangkot dito. Pero halos lahat. Wow. Ay kung taon-taon 30 billion ang insertion, 100 billion ang insertion, 30 billion or 300, 30 billion ang para sa proponent. Napakaraming billion ito. Eh kung 10 taon, times 30 billion na komisyon. Wow! Eh talagang babahayin tayo. Talagang bibigay ang mga tulay. Talagang mawawasak ang mga kali kahit bagong gawa. Talagang walang development. At dahil dyan, ang tanging solusyon, pero ayaw nilang gawin kasi sila tatamaan, gumawa ng batas para sa death penalty sa graft and corruption. Ayaw nilang gumawa ng batas dahil sila. Yung congressman, senador, ay magkamag-anak, magkapatid. Yung mga senador, magkapatid. Yung mga governor, mayor, kamag-anak din nila. Buong pamilya ng politiko mula nung araw namana at ipinamana sa kanila ng kanilang mga magulang dahil
malaki ang pera ng politiko sa Pilipinas. Kaya nga ilang dekada na pinag-uusapan gumawa ng parusang bitay o death penalty sa graft in corruption, ayaw nilang gawin kasi sila ang tatamaan nun. Pero dapat taong bayan ang masunod. Yan lang po ang nakikita kong tamang solusyon. Death penalty sa graft in corruption. Pag umabot ng 10 million ang involvement sa corruption, bitay na. Ay ito bilyon eh. 30 bilyon sa isang taon. Ay kung ikaw ay 6 na taong senador, ay kung ikaw ay 9 na taong congressman, kayo magpaparty-party sa 25 to 30%. Infrastructure pa lang yan. At flood control program. Ay papaano pa sa ibang departamento? Marami pa rin ho pera. Nasangkot ang mga politiko sa education department, agriculture, at kung ano-ano pang departamento. Dahil lahat yan nakapaloob sa national budget. Kaya huwag nating kalimutang mahiya naman kayo, sabi ng Pangulo. Malapit, di ba? So hindi po ito fake news, hindi po ito paninira. Ang aking sinasabi ay sabi ni Ping Lacson na humuhukay ng ebidensya. Halos lahat ng senador sa nakaraang 19th Congress may kinalaman sa insertion. Ang lupit niya. Ang tindi po niya. Ang insertion at saka unprogram, yan po ang napakadelikado. Pag sinabing unprogram, may pera, walang programa. May siningit na pera, wala rin programa. Yan po yung magkapatid. Insertion, unprogram. Yung magkapatid na yan, yan ang pinag-ugatan ng matinding korupsyon. Kasi pwede talaga nilang kuhanin ng malaking porsyento kasi unprogram. Kasi isiningit lang, hindi kasama sa original na proposed budget ng Executive Department. Eh kung nag-insertion ang Kongreso at Senado, tapos ang Executive Department meron ding sariling insertion, ay di ba? Kawawa ang taong bayan. Saan tayo pupulutin? Again, hindi lang po sa ngayong kasalukuyang gobyerno nangyari ito. Nangyayari na ito dekada na sa matagal ng panahon. Arroyo, Aquino, Duterte administration, nangyayari ito. Kahit ng mga nakarampang gobyerno. So napakarami ng bilyon, kaya nga trilyon-trilyon na ang napupunta sa korupsyon. Kaya tayo walang development. Napakayaman ng Pilipinas. Pero walang development na makikita nating kaagad-agad, forthwith, kasi yung perang para sa development binubulsa. Kaya nga economic sabotage ang isang pwedeng ikaso sa mga corrupt government official. Please like, share ang ating mga video at comment po kayo. Maging professional sa mga pagko-comment. Huwag natin personalin o ilihis ang issue. Yung totoo, yan ang kailangan natin.